Mga ilang paglilinaw lamang po kung papayagan pa po tayo ng butihing sponsor, Mr. President. Opo, Mr. President. Unang-una po ay itong bahagi po ng panukala ninyo, Madam Sponsor, na ang Philippine Geriatric Center ay makikipag-collaborate sa DOH, sa PhilHealth at ganoon din sa National Commission of Senior Citizens. Ang naging concern lamang po ng representasyong ito, Mr. President, ay yung bahagi na sa ngayon ay nagkakaroon po ng pag-aalinlangan ngayon kung bakit ang National Commission of Senior Citizens po ay nalipat sa Department of Social Welfare and Development. Ito po ay naging concern, Mr. President. Narinig ko po yung isang talumpati sa kapulungan, sa mababang kapulungan, na kung saan ay hindi po nila nagustuhan yung pagkakalipat sapagkat meron nga po palang isang batas, Republic Act number 11350, na kung saan hiningi po na magkaroon po ng Senior Citizens Commission at kailangan po na ang komisyon na yon mapasa ilalim ng opisina ng tanggapan ng Pangulo. Dahil po sa mga naunang mga concerns na nung sila po ay nasa sakop pa ng DSWD, lumalabas po na yung mga benepisyong dapat tanggapin ng mga senior citizens ay hindi po yata madali o hindi efficiently po na naipagkakalob. Ngayon po, sayang naman po kung ang suliranan ito ay hindi maayos. Gusto ko lang pong itanong, Madam Sponsor, kung if you are able to take any action, if it is possible for you to take some steps to probably inform the Office of the President through the Executive Secretary that the original intention in the law is to have the Commission for Senior Citizens to be under the Office of the President in order to efficiently get all the benefits that they deserve. Ang nangyari po ngayon, gumawa ng Executive Order number 96, Mr. President, na kung saan yung ating Office of the President nilipat uli po sa DSWD. Kaya nagkakaroon po sila ng sentimiento sa baba, Mr. President. Baka magkaroon po kasi ng problema sa implementation and continuous improvement of the programs and services for the elderly as contemplated by the measure itself. Salamat po, Mr. President. Ako po'y nakikiisa sa pag-alala ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, lalo na common advocacy ng karamihan kung hindi man nating lahat dito sa Senado, ang usapin ng priority legislative agenda ng ating mga senior citizens o nakatatanda. At matutuwa po ako kung maihahanay nga po itong pagtalakay at harinaw at pagpasa nitong Philippine Geriatric Center Bill, alang-alang nga po sa ating mga senior citizens. Bagamat in principle, bukas na bukas ako sa mungkahi ng good gentleman na ipaalala sa Office of the President sa pamamagitan nga ng Executive Secretary kung ano yung intensyon ng batas na yun na nga po, nagpo-provide na ang NCSC ay mapailalim sa ilalim ng Office of the President, mabuti na lamang po, at least dito po, sa sakop nitong Philippine Geriatric Center Bill, pinoprovide po na itong PGC o Philippine Geriatric Center ay magiging sa ilalim ng direct control and supervision of the Department of Health. Kaya't hindi pa man malinaw hanggat hari nawa maipasa itong panukala tungkol sa Philippine Geriatric Center, iyang mga kailangang ayusin sa pagitan ng NCSC, DSWD at OP ay pwede na rin pong ibilin sa DOH na patuloy nilang linawin ito sa mga concerned agencies para sa patuloy na pagpapatupad o pagpapatakbo ng Philippine Geriatric Center, hindi lamang po ang DOH, hindi lamang po ang PhilHealth, kundi nga po pati ang National Commission on Senior Citizens ay ganap na pwedeng lumahok sa susulong ng pagsilbi ng Philippine Geriatric Center sa ating mga senior citizens, Mr. President. Yes, Mr. President. So the only concern or the only issue that we need to
convey to the Office of the President through the Executive Secretary is whether an executive order can prevail over a statutory law. In this case, Executive Order number 96 versus Republic Act 11350, where it is specifically mandated that the National Commission for Senior Citizens be placed under the Office of the President for whatever benefits that they contemplated in creating that law. But it turned out, muli pong ibinigay ng Opisina ng Pangulo, binalik po sa dati, which have the effect of defeating the very purpose why the law was created in the first place. This is very important, Mr. President, because the last time I checked, there is another very, very similar situation in the past. I am referring to Republic Act 8740. This is an old law, Mr. President. This was enacted, I think, in 1995. Doon po yung sinasabing there was a national publishing board. At yun po ay minandate sa batas na yon na yung board na yon ay mapasa ilalim sa office ng presidente. So it is a 1995 law. Ang nangyari po in 2003, there was an executive order transferring the national book publication, parang ganun po, to the DepEd. So ang nangyari po, the mandated object of placing it under the president, dahil mas gusto po nila talaga doon because, again, of the perceived benefits under the law. Ang nangyari po, hindi natin na-develop yung ating National Book Development Board. Hanggang ngayon po, 1995, so ilan yun? About 25... 30 taon na po, good gentleman. More than 25 years after the enactment of the law, wala pa po tayong masasabing robust and viable National Book Publication Board. Dahil nga po, inilipat po sa Department of Education. So the very clear declared policy of the law was frustrated. Kaya hanggang ngayon po, yung ating publication ng mga libro ay ginagawa pa rin ng Department of Education which was prohibited under that law, Mr. President. So yun lamang po yung concern, Mr. President. If we can take some positive steps to remind the Office of the President na baka po masayang naman dahil isa pong malaking kabawasan kung yung National Commission of Senior Citizens, sila po yung subject matter ng inyong panukalang batas, the Philippine Geriatric Center, kung hindi maayos naman po yung kanilang concern ngayon. Maraming salamat, Mr. President, and thank you, Madam Sponsor. Maraming salamat din po sa good gentleman from Pampanga and Tarlac, Mr. President. Very well taken po yung paalala nila dahil ayaw na, at yung payo nila at gagawin po nitong representasyong ito, yung pag-communicate tungkol sa isyong ito sa Office of the President sa pamamagitan ng Executive Secretary. Dahil ayaw naman po nating maulit dito naman sa Philippine Geriatric Center ang napansin ng good gentleman na hindi po ganap na pagsulong ng National Book Development dito sa ating bansa. Ayaw po nating may mangyaring katulad dito po sa pagpapatupad ng panukalang ito ng Philippine Geriatric Center. At dahil po, lastly, Mr. President, napakahalaga yung pinaalala ng good gentleman na siya nga po pinaninindigan natin bilang nasa legislatura ang isang batas. Siyempre naman po ay higit pa sa isang executive order. Muli po, salamat Mr. President at salamat sa good Thank gentleman. you. Next to interpolate is Senator Robin Padilla. So Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po ako mga katanungan sa atin pong butihing senadora. Ang atin pong para po sa geriatric. Opo, Mr. President. Bukas na bukas po ako sa mga tanong ng good gentleman. Maraming salamat po. Ako po ay maiksing kwento lang po. No? Ako po ay nagsulong ng panukala patungkol po sa pagkakaroon ng mga nursing homes para sa mga matatanda po. Sa kadahilanan po na ang aking pong mahal na ina na nasa edad po ng 90 years old ay dumadaan po sa isang
napakalungkot na stage ng kanyang buhay, siya po ay may demensya. Ito po ang nagtutulak sa akin na talaga pong bigyan ng halaga itong panukala po ninyo dahil ito na po yung umusad. Ang tanong ko po, dito po sa panukala po ninyo ay meron po bang puwang para sa sakit na demensya sa ating pong mga matatanda? Definitely po, Mr. President, good gentleman mula sa BARM at sa kababayan ay isa sa mga dahilan na nakikitang itong Philippine Geriatric Center ay makatutulong sa ating mga Pilipinong nakatatanda at itong demensya ay isang pangangailangan na matugunan, mabibigyang daan po ng Philippine Geriatric Center. At hindi lamang po may puwang dito sa panukalang ito. In fact, Mr. President, good gentleman, meron pong maituturing na harinawa maging companion measure ay kasalukuyang pinag-aaralan ang pag-file ng isang hiwalay pa at tukoy na National Dementia Care Policy. At ito po para siguruhin ang isang integrated, systematic at compassionate na national healthcare response sa dementia. At sa ilalim nga po ng Philippine Geriatric Center, ito naman pong tinatalakay nating panukala, may programa din po para sa dementia care at para sa memory clinic para sa screening tungkol sa demensya na katulad po ng good gentleman sa kanilang minamahal na ina ay naging condition din po ng aking minamahal na daddy noong nakaraang dekada, Mr. President. Opo, napakasarap pong madinig niyan sapagkat alam niyo po, Ginang Senadora, kayo po ang matatawag nating bayani ng pakikibaka. Alam niyo po, halos masasabi po natin 80% ng mga matatandang Pilipino ay papunta po riyan sa demensya. Kadahilanan po dyan ay sa mga masasamang alaala. Opo, alam naman po natin na ang numero unong kalaban ng demensya, yung mga masasamang alaala, yung pa yung naaalala nila, hindi yung mga mabubuti. Kaya ito pong panukala po ninyo ay napakahalaga. Tanong ko lang po kung doon po sa panukala, siyempre po, kapag meron tayong ganitong gagawin, meron po ba tayong makukuha ng mga profesional na halimbawa po, yung sa mental health, yung pong tinatawag natin na geriatricians, yan po, tsaka mga neurologist, meron po tayo niyan? Available po ba yan sa Pilipinas po? Salamat, Mr. President, para sa tanong na iyon. Itong usapin ng sapat na staffing at saka pati workforce development and training para sa geriatric services ay totoong alalahanin sa buong bansa natin, lalo na base po sa datos, Mr. President, good gentleman, sa ngayon, 173 lamang po ang active na geriatricians dito po sa buong bansa natin. At ito kaya rin po, ito ay isa sa mga areas para sa workforce development and training sa ating bansa in general at particular magiging din dito sa Philippine Geriatric Center. So definitely kino-contemplate na nitong panukalan para sa Philippine Geriatric Center yung pagkakaroon ng iba't ibang health human resources para sa center kasama na po ang mga geriatricians. Opo, kasi napakahalaga po nun. Pagka pinag-usapan po natin na tayo po ay mag-i-employ ng mga ganitong klaseng espesyalista, ang kasunod po niyan ay yung budget. Ito po bang ating itatatag na PGC ay magkano po ba ang budget nito ngayong kapag ito po ay sa unang taon po? Sa unang taon po ng pagpapatayo ng Philippine Geriatric Center. So meron pong ine-estima na mga cost para dito at hindi po tayo kailangan mabigla na kailangan sa isang taon lamang ay maitayo na ito dahil iniisip po, Mr. President, good gentleman, na pwedeng progressive ang pagpapatayo nito. Opo, tama po. Dahil science po yan, Yes continuous. po. Opo. So kahit po sa loob ng kalahating dekada hanggang 7 taon pa para dahan-dahan pong maitayo ito at dahan-dahan din pong maipon at magastos ang pangangailangan. Sa ngayon po, kung gagamitin ang 100-bed Dole Hospital para sa OFWs bilang baseline, ang pagtatayo ng isang kahit 100-bed muna na Philippine Geriatric Center ay magsisimula sa humigit kumulang 550 million pesos para sa construction at saka basic equipment. At ngunit
dahil ang PGC kalaunan sa loob ng 5 hanggang 7 taon ng kanyang pagtatayo ay mangangailangan ng specialized wards, rehabilitation facilities, diagnostics para nga po sa dementia at iba pang geriatric conditions, long-term care areas at posibleng research at training spaces, pati na po para sa ating mga geriatricians at iba pang health human resources. So inaasahang mas mataas ang kabuuang gastos na maaring umabot, pero sa loob nga ng 5 hanggang 7 taon naman, 600 million hanggang 1.2 billion pesos. Pero kung isipin po natin, Mr. President, good gentleman, na i-stretch out yung gastos na iyan hanggang sa 7 taon pa, kahit po yung 1.2 billion pesos, kung taon-taon na ihuhulog, no, in tranches, ay hindi po magiging unmanageable yung ipopropose ng DOH na budget at ikokonsidera natin dito sa Senado, sa buong Kongreso tuwing budget debates, Mr. President. Doon po sa budget, yan naman po kahit sa akin pong palagay ay dapat talagang paglaanan po yan ng budget. Opo, ang akin po ay doon po sa mga magiging sweldo noong ating mga i-hire po ng mga espesyalista. Na yan naman po ay naka-average po yan sa mga iba't ibang lugar po, At yan po ay po-provide, Mr. President, good gentleman, sa kung ano yung umiiral na salary standardization law sa bawat taon ng pag-operate ng Philippine Geriatric Center at na kailangan ding sumunod ng Department of Health na siyang magiging pinaka-in charge dito sa Philippine Geriatric Center na mag-ooperate sa ilalim ng direct control and supervision ng DOH, Mr. President. Opo, para maengganyo po natin yung mga espesyalista na magtrabaho po dyan, opo, at magbigay ng kanilang specialty. Meron lang po akong isa pang pagka binilang po natin ang dami ng ating mga kayamanang matatanda, napakarami na po nila. Malamang hindi po kakasya yan sa una nating bugso pag ito po'y naging batas na. Meron po ba tayong provision diyan sa ating panukala na nagsasabi ng yung pong katulad namin na nasa bahay? Opo, meron naman pong, kami naman po, hindi na kami hihingi ng budget dyan. Opo, pero marami pong mga kababayan natin ang wala namang ganong klaseng kinikita dahil napakamahal po talaga ng pinag-usapan po natin ng nursing care. Napakamahal po nito. Opo, meron po bang provision diyan sa ating panukala na magkakaroon po kayo ng budget para doon sa mga nasa bahay lang na hindi po ma-accept doon sa ating PGC? Pwede po nating tignan yan, Mr. President, good gentleman mula sa BARM at Nueva Ecija, dahil pati po itong usapin ng pag-aalagang medikal sa ating mga nakatatanda o senior citizens sa pamamagitan ng Philippine Geriatric Center ay nilolocate natin sa kabuuang sistema ng universal healthcare at yung pagkakaroon ng UHC integration. Hindi lamang po sa Philippine Geriatric Center maaring magkaroon ng puwang para sa halimbawa sa inpatient services sa ating mga senior citizens at syempre outpatient services din dahil gusto po natin as much as possible kung kaya namang panatilihin ang kanilang kalusugan o tugunan kapag magkaroon man sila ng sakit ay maaring hindi kailangan ma-confine kundi nanduroon pa rin sa pag-alaga ng natin, kanilang mga pamilya sa ating mga tahanan. Pero may access po sila kung check-up or kung iba pang mga health services doon sa Philippine Geriatric Center. Gayon din po, Mr. President, good gentleman, kahit po yung mga inpatient services at saka outpatient services, hindi lamang po mako-concentrate doon sa PGC. In fact, sa ngayon pa lamang, isinusulong na po ng Department of Health na magkaroon ng geriatric wards sa lahat ng mga ospital nila. Magkakaroon ng 33 basic specialty centers at magkakaroon din ng primary geriatric